may HIV crisis sa Pinas. Bata na rin ang tinatamaan at social media ang isa sa mga dahilan. Ayon sa DOH, kailangan na itong aksyonan bago pa lumala. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Sa Pilipinas ngayon ay may nadidiskubring 57 bilang araw-araw ng mga bagong tao na may sakit na HIV o di kaya ay mas malala na kondisyon na AIDS o autoimmune deficiency syndrome. Mas malawak at mabilis ngayon ang pagkalat ng sakit nang mahigit 500% ang dinami mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ang Pilipinas ang number 1 sa dami ng mga bagong kaso ng HIV sa buong Southeast Asia at isa sa pinakamabilis ang pagkalat sa buong mundo. Sa pagsasaliksik, nakita na ang social media ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit dumadami at bumabata ang edad ng mga nahahawa. So, Secretary Herbosa, bakit sa palagay po ninyo patuloy ang pagtaas pa rin ng HIV sa Pilipinas? Madaming mga factors yan. Number one, internet. Internet pornography. Some apps are being used by mga key populations. More open ang society. My feeling is there's this generation, itong mga bata, because we got them younger now. 30% are 15 to 24 years old. So, this is the generation that did not see HIV when HIV was a pandemic. Si alias Kyle ay 17 anyos at nabubuhay na may HIV. Umaamin si Kyle na nahawa siya dahil sa unprotected sex o pagtatalik na walang proteksyon matapos mag-hook up sa isang hindi kakilala sa internet. Pinagsisisihan ni Kyle ang paggamit ng dating app. Ngunit ngayon, siya'y nag-aaral at nagtatrabaho habang patuloy na umiinom ng gamot na ARV na libreng binibigay ng gobyerno. Sa ngayon ay undetectable na ang virus sa kanyang katawan. Aminado si Secretary Herbosa na sa loob ng mahabang panahon ay hindi na nabigyan ng sapat na pansin ang kampanya ng impormasyon at testing para sa HIV/AIDS awareness and prevention. At kailangan na itong magsimula ulit at agad. Kasama sa mga dahilan ng tuloy-tuloy na pagdami ng HIV/AIDS cases sa bansa ay una, social media hookups na nauuwi sa unprotected sex. Pangalawa, kakulangan ng impormasyon tungkol sa sakit at kung paano ito maiiwasan o gagamutin. At pangatlo ay ang pagkabigo ng pagkumbinsi sa mga tao na magpa-test. Napakahalaga ng testing. Sa paraang ito ay malalaman ng may sakit kung paano pa rin maaaring mabuhay ng halos normal at matagal kahit may HIV/AIDS at para rin hindi makahawa ng iba. What did the Pope say exactly? Number one, sinabi niya, who am I to judge that gender? And then the second one is, of course, they can use the condom to prevent HIV from spread. Bakit po hindi na lang gawing mandatory ang testing ng HIV kung mandatory naman ang iba pang mga sakit pag pumapasok ka halimbawa sa trabaho? Magandang tanong yan because ang HIV is a social disease. It's just like TB. There's a social stigma attached to it. And every time you put something out as mandatory, malakas yung resistance. Whereas as doctors, we do mandatory things. You know, we enter we have mandatory pag nag-surgery, kailangan magka-hepatitis injection ka to protect you from your diseases as you handle blood and other things. So ganun yung thinking. I think it's more of the misconception and we need to change that. I think in this day and age na nobody dies of AIDS, having HIV is no longer a death sentence. Upang bigyan pa ng ngipin ng Republic Act 8504 o Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 at Philippine AIDS and HIV Policy Act of 2018, nais ni Herbosa idagdag sa batas ang mandatory testing. Ngunit may opt-out clause o maaaring tumanggi ang individual na itest. May mga bansa po ba na ordinaryo na ang testing ng HIV? The US, Singapore, almost all countries na nag-control ng Thailand, na nag-control ng kanilang HIV problem, ay ginawang almost mandatory ang testing. So, in other words, ang tawag nila ngayon, opt-out procedure. That means, papatest kita. Pero kung ayaw mo, this is a free country, pwede kang mag-opt-out.
Habang pinagtatalunan pa rin ang mandatory testing upang pigilan ang pagkalat ng HIV sa lahat, lalaki, babae o bata man. Ayon kay Herbosa, kung hindi maaagapan ngayon ang sakit, sa loob ng 5 hanggang 10 taon ay hindi nakakayanin ng gobyerno na tulungan pa ang dami ng mga may HIV/AIDS sa bansa. Para sa agenda, Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel.